Baliktad rin ko ang luya. Baliktad pala. Alright, nag-umpisa na ang red alert. Ayan, red alert. Red alert tayo. Hindi red alert na ano ha. Red alert. Dahil nag-umpisa na ang brown out. Alright, magandang hapon po at mega love shout out sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat, sa walang sawa inyong suporta. Alright, at mega love shout out kay Mami Mercy Calunod. Alright, napakainit. Mega love shout out sa kay Ma'am Rosalina. Alright, mega love shout out. Ika nga lang, itayo ko nga. Ako nahihirapan pala ito kahapon pa. Pwede naman palang ganyan ano. Pwede naman pala eh. Alright. Hindi naman palang ganun eh, ano? Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. At mega love shout out kay Miss Nani Sanchez Vlog. Ayan, mega love shout out sa lahat ng mga OFW. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Alright, kayo ba nakaranas na ng brown out sa inyong lugar? Dito po sa Antipolo ay kasalukuyan pong brown out. Ang advisory po ay 4 na oras. At ang Valenzuela po ay may advisory din. 3 to 7 PM ang brown out dahil sa may red alert. Ang ibig sabihin po ay kinakapos ng supply ng kuryente. Di ba? Akala ko ba lahat binabayaran? Bakit ngayon kinakapos? Di ba lahat may bayad, di ba? Walang gasto ang gobyerno, pero bakit kinakapos? Di ba? Bakit ganon? Hawakan ko na lang. Bakit ganon? Di ba? Akala ko walang gasto ang gobyerno dito. Ang Meralco. Dahil halos pinasa na lahat consumer yung kanilang mga dapat na bayarin. Pero bakit run off pa rin? Magmamanage na lang kayo. Diba? Kasi pinasa nyo na lahat sa consumer eh. Ilan yun yung kinakaltas nyo? Transmission line? Aray ko. Tapos ngayon, kinakapos pa. Nagba-brown out pa. Anong nangyari? Di ba? Pangangalagaan nyo na lang. Binabayaran pa yung pag-aalaga sa inyo. Binabayaran ng lahat. No? Ay nako. Pag ganito ang kalakaran eh, binabayaran nyo na lahat, nagsasakripisyo na kayo, sakripisyo pa rin kayo hanggang dulo. Diba? Kasi nga wala eh, kumbaga na tayo, na hostage tayo ng mga negosyanteng ito pagdating sa kuryente eh. Diba? Wala tayong magawa. Kahit anong ipatong nila, sunod-sunuran tayo. No? Ayan, sa inyong lugar ba?
Hindi pa ba kayo nakakaranas ng brownout? Ayan. Ngayon ay sa Antipolo ako ay brownout ngayon. 2 oras na. Tapos sa Valenzuela ay simula alas 3 hanggang alas 7. Alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ang brownout. May advisory ang Valenzuela, hindi ko alam ang Antipolo kung may advisory. Yan. At siyempre inuna natin yun, yung red alert, diba? At pangalawa, yung mga kaganapan katulad ng ang ating butihing Pangulo yung kanyang mga sinabi ay pinasinungalingan lahat ng media. Minsan yung mga media makikita mong pero may balita nila, kinabukasan wala nang ulitan, hindi na, kumbaga parang burado na sa kanila, no? Kaya napakahirap yung istorbo man itong tumatawag na ito. Napakahirap nung kalagayan ngayon ng mga politiko, lalo na pag kayo ay antay, no? At kung kayo ay may mga kinakaharap na kaso, tapos kayo, pag hindi kayo kumampi, kangkungan kayo pupunutin. Ganon ang sistema ngayon. Lahat ng mga politiko na may mga kaso, lalong-lalo na pagdating doon sa mga project nyo. Kaya kayo mga congressman, ingatan yung ingatan yung magnakaw. Pinagbibintangan na nga kayong mga buhaya ayaw nyo pang pumayag na i-audit yung inyong mga buksan yung libro ng Congress. Doon lang magkakaalaman kung talagang kayo ay tapat na naglilingkod sa bayan. Di ba? Pumayag na kayo na buksan yung libro ng Congress. Kasi hindi kayo nahihiya niya na lantad na sa social media na sinasabihan kayo na kayo ay mga buhaya. Di ba? Kung ako ang nakaupo dyan, hindi ako papayag. Kahit na sabihin na hindi ako ang gumawa, gagawa ilantad lahat yan nang magkaalaman kung talagang totoo. Buksan ang libro. Di ba? Bakit galit na galit sila? Katulad kay Libiste. Galit na galit sila kay Barsaga. Galit na galit sila kasi sinasabihan silang mga buhaya. Patunayan nyo. Diba? Representative kayo ng taong bayan. Kailangan hindi kayo magsinungaling. Yun nga lang. Halos karamihan dyan. May mga kaso yata. Diba? Kaya yung isa, yung congressman ng Quezon ba yun? Kilala nyo na yun, yung maingay nung una. Nung akala mo napakalinis, yung pala marami din palang kinakaharap na kaso. Anak ng putakti talaga. Mga honorable pa naman, hindi sila nahihiya na mga honorable ang honorable ang nakalagay doon sa harapan nila. Tapos hindi naman pala dapat honorable. No? Dapat horrible. Di ba? Mga multo. Ayaw nilang magpaliquidate Dapat ang gawin nila dapat ang gawin nyo na lang. Ito lang naman ko sa inyo, para hindi kayo sinasabihan ng mga buhaya. Pumayag na kayo. Kayo na mismo mag-initiate. Nabuksan ang libro ng Congress para magkaalaman, katulad nung sinasabi ni Senadora Amy Marcos na 2 million cash plus 10 million na
FLR ba yun? Na sinasabi ni Senador Jaime. Ay nako, dapat patunayan nyo yan pagdating sa mga bagay na ano, pagdating sa mga bagay na ganyan, kasi nga sinasabihan na nga kayo na ano mga buhaya pumapayag pa kayo. Happy Friday, Idol. Ayan, sabi ni Eugene Villanueva. Support, Idol. Ayan, mega love shout out kay Eugene Villanueva. Kumusta yung channel mo, ano? Madam Eugene, okay na ba? Na-demonetize ako kasi maraming ipalitiko. Ayan, pero okay lang yan. Talagang kasama yan sa buhay ng pag-YouTube, no? Try until you succeed, sabi nga, kasabihan nga, diba? Ayan, tuloy tayo. Napakainit dahil brown out dito sa amin. Ayan, ang ano natin sa mga butihing congressman, ano? Hindi naman natin sinasabing ano, pero ang sa atin lang para mawala yung mga agam-agam ng tao na kayo ay tinatawag ng mga buhaya. Pumayag na kayo na ano, na buksan ang libro ng Kongreso. Di ba? Kasi katulad nung live ni Leandro Libeste na kumuha siya ng kanyang inuuwi simula't simula kasi gustong mapatunayan na gusto niya daw mapatunayan yung sinasabi ni Amy Marcos. Ang problema, walang gustong humarap sa kanya. May humarap sa kanya, binigay lang yung kanyang cheque na allowance nila sa kanilang opisina, pero walang gustong magpaliwanag, walang gustong makakuha ng paliwanag sa walang makuhang maayos na paliwanag si Congressman Leandro Libeste. Alam niyo yung ano, alam niyo yung mga bagay na ganyan. Pag tinututulan niyo ng tinututulan, lalong naghihinala yung tao sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, sige, laban tayo diyan. Di ba? Kung mga wala talaga kayong tinatago, kung talagang di ba? Nakalagay sa harapan niyo, honorable. Di ba? Kagalang-galang. Kaya dapat suportahan niyo yung ano, malinis na Congress. Di ba? Walang mga insertion. Sa bagay, hindi naman talaga, sa totoo lang, hindi masamang insertion. No? Ang masama lang doon, pag may insertion, walang nagawang project. Di ba? May mga in-implement na project, pero wala namang pala. Yun ang masaklap doon. No? O kaya may na-implement, parang palitada lang yung ano, yung ginawang kalsada, parang palitada lang. Iyan ang masaklap doon. Tapos bibili ng mga equipment overprice. Halos wala nang matira doon sa ano. Halos wala nang matira doon sa project. Di ba? Naiintindihan ko naman kayo kasi pagdating ng eleksyon gumagasto kayo. Pero wag naman yung ano, wag naman yung garapalan na ano. Wala na talagang nakita, may makita man parang ano na lang, apakan ng bata, magkabiyak-biyak na yung kalsada. Diba? Kaya yan, hamon ko sa mga butihing congressman na patunayan nila na sila ay talagang honorable. No? Pumayag na silang buksan ang libro. No? At siyempre doon naman na tayo sa ating ano, ating pangatlong topic. Itong ang ating butihing pangulo. Kung saan nung Senate seats nga itong paglusob ng mga NBI sa Senado,
makikita mo puro sinungaling yung nasa gobyerno. Sabagay, lahat naman sila nasa gobyerno. Pero ang kalaban nila, yung Senado, no? Ang naglalaban, Senate at saka ano bang tawag dito sa ano? Sa presidente. Di ba? Kasi ang napakalinaw ng sinabi ni Pangulong Marcos na 2 oras niyang minomonitor ang kaguluhan. Aray ko, doon palang sablay na kaagad siya. Kasi alam niya na pala na wala namang nag-utos. Wala naman siyang pinag-uutos. Kung totoo yung sinasabi niya, 2 oras niya nang minomonitor. Ay bakit paabutin niya pa ng 2 oras? Na Lunes pa lang, nagkasakitan na doon mismo sa loob ng Senado. Pinanggalingan niya yun dahil isa siya sa naging senador ng Republika ng Pilipinas. Kung talagang nakamonitor siya at nakita niya ng may mali, bakit hinayaan niya pang umabot ng 2 oras? Bakit siya nagmumonitor pa ng 2 oras? Diba? Kung ikaw talaga ay seryoso sa iyong tungkulin, bakit kailangan mo pang paabuti ng 2 oras sa pagmumonitor na alam mong mali na yung ginagawa? Kasi nga pinapasok na yung pinapasok na yung loob ng Senado nang walang proper na coordination.